What's up mga tol? So, ngayon may lakad tayo. Papataw na tayo ng suspension sa harap at likod. Ayan, pa tayo ng Taytay kay Lorenzo Tan. Doon tayo magpapa-tono ng suspension, no? Para at least maganda yung play niya, talagang nakatono sa timbang ng rider, or in this case sa timbang ko. So ayan, punta tayo ng Taytay ngayon. Actually naka-schedule ako, kaso late na. Sana okay lang. Pero magpapagas muna tayo para dire-diretso na dito sa Petron. Right. Alright, so napagpagas na tayo. Tuloy-tuloy na natin yung biyahe. Actually hindi ko kabisado yung daan papunta doon. Alam ko lang sa C6 dadaan. Papuntang C6 alam ko, pero doon sa shop bahala na, dire-diretso na lang. Medyo bibilis ako na yung papunta para hindi naman nakakaya sa late na pupunta natin sa schedule. Ngayon na lang din talaga ako nakalabas, nakapag-motor kasi nag-easy, tsaka puro sasakyan yung dala. Gawa nung nag-uulan na din. So yun, di na rin masyado nakapag-ride kasi yun nga, busy. Wala rin naman masyadong bago dito sa motor, ganun pa rin yung mga piyesa. Bali nagpalit lang ako ng side mirror, ayan. Maliit lang. Pang kamote. Pero kita pa rin naman. Nakikita pa rin dun sa likod kahit pa paano. At least siya, functional pa rin. Pero syempre mas malaki talaga yung pag sa stock na size. Yan. Pero ito kasi yung forma Tapos nagtanggal na din ako ng lever guard. Nagparent na lang ako para street legal lang yung concept. Hindi masyadong racing. Ilang oras kaya tayo makakarating? Siguro mga 12:30, kaya siguro isang oras to. Actually yung sa suspension naman, yung sa pangharap, natono na dun sa shop nung pinagpakapitan ko. Kaso parang mas gusto ko talaga yung yung kasi parang lang, tinansya lang yung timpla, yung preload yung suspension. So dito sa kay Lorenzo Tan, ipapano ko siya, papatono talaga. Hindi ko sure kung papalitan yung fluid, yung oil, fork oil, matawag yan, or ipapalitan din yung loob, pero hindi ko sure, tignan na lang natin. Pero ayun, yung purpose talaga is yun talaga yung matono yung suspension sa timbang ko, para at least mas maganda yung play at mas tawag dito, mas masarap siyang dalhin. Yung sa likod naman, actually, to be honest, natatagtagan pa ako dun sa suspension sa likod guys. Na siya, napalitan. Siyempre yung reason is ako lang yung nagtono, ako lang yung nag-adjust based sa mga nakapanood sa Facebook, ayan, yung mga tutorial based sa mga weight ng ibang rider. Siyempre pag papanoorin mo tapos gagayahin mo yung tono ng suspension nila, hindi naman din talaga mag-work sa'yo yun. So iba-iba rin talaga yung tono sa bawat rider. So yun din talaga yung pakay ko, at least para mas komportable pag minomotor yung Aerox natin. Kahit hindi ko masyadong ginagamit, pero syempre kapag ginagamit ko, siya, komportable ba? So ayun, so na tayo pumunta sa talagang
expert or yun talaga yung ano nila, profession. Sana papunta dun wala masyadong maging aberya, mga checkpoint ganyan. Dito kasi sure ko hindi ko naman pasado tong side mirror na sa checkpoint. Apat na, actually hindi nga siya kasi yung apat na daliri. Ayan. At saka yung sakay. Hindi naman ganun kaingay yung TSMP na 2.25. At talagang high RPM lang siya maingay. Pero sa low RPM kapag may checkpoint, siyempre hindi naman tayo bongga-bongga. Gusto rin magmotor, tagal kang di nakapag-motor. Tsaka sana wala masyadong traffic para mabilis. Pero syempre number 1, mag-uulan. Ang daming ang daming nakiusap at nagmokta. Mag-uulan, wag traffic, walang checkpoint. Ayun na, maambon na nga. Sana dito lang, sana doon sa Las Piñas wala. Parang ano doon, clear sky. Ay shit, umuulan na. Tanggal lang. Kakasabi lang. Awit sa'yo. Kakasabi lang. Ano ba naman yan? Buti hindi bagong linis tong motor, kaya okay lang kahit mawala na. Okay. Wala. Go. Uy, madulas. Dulas na. Ang next pala ditong upgrade sa motor ay yung gulong. Kailangan ka magpalit ng gulong kasi yung stock ano siya, hindi siya yung madulas talaga. Lalo pagpasa, tapos yung mga ganyang pintura na madadaanan, madulas talaga. Sa mags naman kasi wala pa talaga akong nagugustuhan na design. Yung sa RCB kasi yung nirelease pa lang nila yung CT600 na pang Aerox P3. Wala pa sila nilalabas na mga SP500, SP300, mga ganun. Yun sana, yung ganung design sana yung gusto ko. Kaso pamor pang Aerox P, wala pa yung pang P3 na ganun. So yun, ayoko namang mag-upgrade ng pyesa na hindi ko gusto yung design, di ba? Yung itsura parang masabi lang na
nakamags ka. Ganun, pero hindi mo gusto yung tsura. So sayang lang yung magiging upgrade. So ano na lang, antay-antay na lang. Di din ako nagmamadali sa pag-book ng motor. Basta functional, ganyan. Ano pa ba? Maggulong. Tapos CVT syempre, makakompleto pati torque drive. Ano pa ba? Wala na, siguro makina na. Sa makina naman, pinag-iisipan ko kung 195 o sasagat ng 232. Kaso pag 232 talagang masakit na sa bulsa, saka madugo talaga. Hindi ka tulad ng 195, no? 195, kahit pa paano, hindi rin naman siya mura, pero hindi rin naman siya ganun ka nakakabutas ng bulsa. Ulan pa rin. Switch. Yan na, racing sila, oh. Wala talagang sinisibak talaga ng click itong Aerox. Ay, nako. Kamusta pala mga tol yung yung itsura ng side mirror natin? Comment kayo sa kung maporma ba o ano. Doon talaga kasi ako hindi mapakalit sa side mirror at sa pipe. Yan yung dalawang bagay sa motor na hindi ako mapakalit. Parang hindi ako makahanap ng endgame na pyesa. Parang gusto kong subukan lahat dyan, parang makita ko ano yung pinakamaganda. Yung una kasi tayo FHR na side mirror, okay naman yun, maporma yun. Pero ang issue ko doon, nung nagpa-downdraft na ako ng nagpa-drop na ako ng brake master nung reserva, tumatama na yung niya, yung kabitan yung dito, tumatama na sa baso. So pwede naman pa rin siya magamit, i-adjust lang. Kaso ayoko kasi nung parang pinilit yung pyesa para lang magamit. So nagpalit ako nung foldable, yung Mamoto legit moto ba yun, foldable side mirror. Ayun, maganda yun. Tawag dito, malaki yung field of view mo, malaki yung makikita mo sa iyo. Parang stock na side mirror na short stem, tapos pwede mong utupin. Ang problema ko naman doon pag nauulanan tapos natutuyuan, nagkakalawang yung mga tornilyo, nakikita yung kalawang kasi wala siyang takip hindi nakatakip kita yung tornilyo. Tsaka kapag naiinitan yung parang lumuluwag yung tornilyo, lumuluwag yung mga screw, yung mga bolts yan. So ina-adjust ko siya palagi para ma-fix. Hindi kasi siya para foldable nga, di ba? Marami yung parts. So ina-adjust ko siya palagi para ma-fix. So parang hassle kasi. So ito yung sunod kong tinesting ng side mirror na ganito. Yung design niya parang parang 7 speed, no? Pero ito walang brand kasi ito. No brand. Saka mura lang to. Less than 400 yata sa Shopee, no? Kasi naman ng 7 speed, walang yata 3,000 yata, 2 plus, gano'n. Side mirror. Ang mahal. So okay lang naman, di ba? Para sa mga malalim yung bulsa. Pero ako kasi mas
gusto ko muna i-testing, no? Kasi baka gastusan ko ganyan tapos hindi ako mapakali, di ba? Palitan, pwede naman ibenta pero syempre mas mura mo nang magbenta. So testing muna ng mga, diba? So far ito, actually ngayon ko pa lang talaga siya nagamit na nakakapit ng side mirror. So pero parang ayun, kita ko yung nasa likod ko, may airbox sa likod, di ba? Bago mo ito. So ano siya, functional naman at the same time maporme. Para sa akin maganda yung forma niya. Saka importante hindi tumatama yung kabitan dun sa reserva ng brake master, diba? Parang perfect fit. So ayun lang, side mirror. Ayan dito, ambon na lang. Sana mahanap pa natin yung ulan na hindi tayo batang sisiw. Dito ako nakabili ng ano dati, ng gulong Pirelli na dito, ayun Michelin. Meron din silang mga Pirelli dito. Dito ako dati nakabili ng Angel scooter ba yun? Sa Pangclick. Sa motor ko dati. Baka hindi ko kasi sure kung saan maganda bumili ng ng mga gulong. Pero yun pa lang yun na try ko so far. Parang okay na. Pero kung sakaling magpapalit tayo ng gulong, baka i-roso na natin Jabla Roto. Siyempre sa mga pinaka-importanteng pyesa o part ng motor ay ang gulong, kasi yan yung contact sa kalsada, diba? So kaya kailangan quality din talaga yung gulong na gamit mo para maganda yung dala. Ayan na, umuulan na rin dito. Ayan.
Uy, magkaka-KFC na rin dito. Grabe talaga, oh. Dati ano lang to eh, purong makanting mga lupa lang. Ayun, ninano na ni Bilyar, nilagyan niya na ng kung ano-ano kasi tawag dito, LRT dyan eh, no? So mga pasahero na bumababa sa LRT, pwede kumain dyan.
ito pa lang pala yung tulay. Ayan, nag-stop na ako. Sana merong malapit na kaliwa. Ito ako nagpapang kaliwa. Ang appointment ko kasi alas 12. Magkakaroon sana pwede pa. Ito. Ayan, puntahan. Oo. Naka-schedule ako kaso alas 12. Pwede okay lang. Ay, sa suspension ko. Oo. Pwede niyo po sa option helmet. Okay. Violently smashes the box onto the ground and stuns him. Suddenly, the noise scored. So ano dito mga tol? Wala ngayon sa may Taytay sa Ay Lorenzo. Ayun mga tol, so tapos na magpa-tono tayo ng suspension dun sa kay Alan. Doon sa Lorenzo Tan na shop, no? Dito sa Taytay. So first impression, siyempre sobrang solid ng mga gumagawa. Mababait sila. Tapos siyempre po-point out nila yung nakamali dun sa suspension, yung mga sa pagkakabit, ganyan. Tapos siyempre ayusin na din nila kasi kumpleto naman yung gamit din nila doon. So ayun, na-repack yung front suspension natin. Tapos pinatono ko na din yung likod. And then bago rin natin yung ball rate, yung pinalit natin yung mas maganda. So yung recommend nila na ball rate yung nilagay. So overall, yung nagbago, parang mas lumambot nga yung ano niya, yung liko ng T-post, tsaka syempre yung plane na suspension parehas sa harap tsaka sa likod. So kung naghahanap kayo ng shop, no, na nagkakabit ng suspension with T-post tapos nagtutono rin ng suspension, no, doon ko man-recommend din kay
Bossing Lorenzo Tan. No waste naman din yung location nila, kaya good na good. Tapos dito lang sa Taytay. Actually ano rin, marami rin silang ginagawa, hindi lang suspension. Nagbubuo din sila ng makina doon kanina. Hindi ko na rin binidyohan masyado yung proseso kasi para makapag-focus yung mekaniko sa paggawa ng suspension. Kasi baka pag binidyohan ko siya, habang gumagawa, mga mailang, tapos hindi makapagtrabaho ng maayos. So inayaan ko na lang siyang gawin yung yung trabaho niya. So ayun mga tol. So siguro ride na natin tong motor, tapos bigyan natin yung pagbabago, yung difference. Maganda kasi talaga na ipatono sa may alas. Kasi kung bibili ka tapos ikakabit mo lang, hindi mo matutono ng maayos, parang lang, sayang yung aftermarket saka yung functionality niya na pagiging adjustable kung hindi ma-adjust ng tama. So ayun lang, pauwi na ako ngayon. Buti tumigil-tigil yung ulan dito sa Taytay, no? So ayun, hindi na rin ako masyadong nag-video kasi malobot na yung camera, hindi ako nakapag-search din, hindi ko na dali. So ayun, maraming salamat sa mga nanonood. Ayun, i-review pa natin sa ibang araw to para i-try natin yung play ng suspension versus sa stock natin before, yung sa trunk suspension. So kung paano siya lumiko sa corner and all. So ayun, maraming salamat sa mga umabot dito. Ayan, hanggang sa muli.